A blessed afternoon to one and all. Day again is Sunday, and we have been expecting that every Sunday we gather together and study the Word of God. And we thank God that God is so good before us, that is so great in the life of each one, that again, we could always remember that God never allows us to go through deeper trials in life. But then he wants us to be joyful and worshiping Christians. Again, blessed afternoon to one and all. As we start with this message, allow me to read this very message in the book of Exodus, chapter 10, verse 3 particularly, but I will be reading from verse 1 to verse 3. Please listen carefully. And the word of God says in the book of Exodus, chapter 10, verses 1, 2, and 3. And the Lord said unto Moses, Go in unto Pharaoh, for I have hardened his heart, and the heart of his servants, that I might shew these my signs before him, and that thou mayest tell in the ears of thy son, and of thy son's son, what things I have wrought in Egypt, and my signs which I have done among them, that you may know how that I am the Lord. Verse 3. And Moses and Aaron came in unto Pharaoh, and said unto him, Thus saith the Lord God of the Hebrews, How long wilt thou refuse to humble thyself before me? Let my people go, that they may serve me. Shall we pause for a moment of prayer? We thank you so much, Lord, again, that we could study your word in the book of Exodus, and that will remind us that the heart that we have must simply be the heart to obey and humble before God. So give us the knowledge and wisdom as we study your word for this afternoon. In Christ's name, amen. The title of this message is A Straight Question. Ito po yung pointed question to Pharaoh. How long will thou refuse to humble thyself before me? So ito po yung question na kung saan po ay makikita po natin na nire-refer po ito sa katigasan ni Pharaoh. Of course, kung nabasa po natin in verse 1, and the Lord said unto Moses, God the Pharaoh, for I have hardened his heart. Magtatanim sa isip po natin kung bakit pinatigas ng Diyos yung puso ni Pharaoh. If you look back at what had happened, si Pharaoh po ay ayaw po niya na palabasin ang mga Israelites in the land of Egypt. Sa unang plague o mga pinadala ng Diyos na pagsubok sa kanila, ang unang 5, the first plague of that in that case was then that Pharaoh had already hardened his heart. Siya na mismo nagmamatigas sa ating Panginoon. At hanggang sinabi niya, who is that God? I do not know him. And how could I bow myself before him? No? Ganyan po yung sinabi ni Pharaoh. But then, in the 6 na pagsubok na pumunta po sa kanya, na nadaanan ni Pharaoh, ay Diyos na ang nagpatigas sa puso ni Pharaoh. Because God wanted that Pharaoh himself, as he had done, ay dito po yung purpose ng Diyos sa buhay ni Pharaoh, that he could redeem there would be redemption in the life of Pharaoh. And God heard in his heart upang malaman niyang katotohanan na siya mismo ay walang magawa sa kanyang buhay. Kaya dumating yung mga pagsubok sa kanyang buhay, at doon ay lalo po, even when his firstborn son died, and that's the time he realizes nang pagmamatigas ng kanyang puso na dahil mas lalong sa kanyang pagmamatigas sa pinatigas ng Diyos at binadalhan ng Diyos na pagsubok sa kanyang buhay, and then he let the Israelites go. But then hindi pa nakalayo mga Israelites. Pinahabol pa rin niya hanggang sila ay humantong doon sa
sa sinatawag po natin the sea. No? At doon po nangyari yung paghabol na yun. And then the sea opened up and the Israelites went through it. So this is where the question. Na pumunta po si Moses and Aaron kay Pharaoh. At sinabi sa kanya na palabasin mo ang mga Israelites. And then, how long will thou refuse to humble thyself before God? Yan po yung katanungan. Katanungan na kung minsan sa atin, as of these days, marami pa rin ang katanungan na yan ay sa kanila po nakatuon. Pharaoh, like many more in our own days, tulad po ng mga araw natin, has frequently resisted the call of God. Marami pa rin matigas ang puso ngayon. In the time of these pharaohs, Egyptian kings were known by the title Pharaoh. Pag king ka po sa Egyptian noon, ang binibigay po na pangalan sa iyo is Pharaoh. And that Pharaoh whom Abraham, the time of Abraham, when they were visited, ay iba pong klaseng Pharaoh ito. Pero in the time of Joseph, ay iba rin. Those pharaohs were very sensible and generous. According to Genesis chapter 41, verse 37 and 47 and 55. Iba po, mababait sila po mga pharaoh ito. Later, other pharaohs oppressed the Israelites and made them slaves. Ganun po, yung ibang mga pharaohs din. Ginawa po nilang captive nila, slaves nila yung mga Israelites. So, they have tried to kill even the firstborn. Ito po yung kanilang ginagawa. And the most infamous was the man who oppressed Moses, hardened his heart against God. And this was the Pharaoh in the time of Moses. From Moses' first meeting with Pharaoh, he showed that he despised God. Ipinakita po ni Pharaoh na kanya pong hindi po niya kinilala ang Diyos. And the very intention of this Pharaoh is makuha niya ang mga Israelites and to make them captives and slaves. So ganun po yung ugali ng Pharaoh in the time of Moses. This Pharaoh in the time of Moses who have hardened his heart, ay marami pong mga Pharaoh sa ngayon na matigas sa kanilang puso at hindi naniniwala pa rin sa Diyos. But then let us take a look why these pharaohs nowadays and the Pharaoh in the time of Moses have hardened their hearts. Number one is because the pride of man. The pride of man is not to humble ourselves before him, is what we call foolishness. When we say foolishness, it is an awful ignorance of God. Hindi po nila kinikilala ang Diyos sa kanilang buhay. Wala po silang paniniwala there is God in their life. Sabi pa nga niya sa book of Proverbs, chapter 4, verse 16, evil people cannot sleep until they have done evil thing in that day. Tingin mo, may mga ganon na klase, foolishness na hindi nakakilala sa Diyos. Hindi sila happy. Hindi sila wala silang kapayapaan sa puso nila kung hindi sila nakagawa na something that is evil within that day. Those were the foolishness. That foolishness because of the ignorance of God. And then the pride of man not to humble themselves, not only foolishness, it is also presumptuous. When you say presumptuous, it is the deliberate resisting of the will of God. Ganito yung gusto ng Diyos na mangyari sa kanilang buhay. Ganito sana yung pinaplano ng Diyos, the path that God wants them to take, but then ayaw nila. Yung kanilang sariling kakayahan, yung kanilang sariling kaisipan, ay yun na dapat iiral. That's how Pharaoh look at it. Ayaw niya na siya po ay mag-submit sa ating Panginoon. That's why he refuses God in his life.
It was a deliberate resisting. Oh. Pag sinabi po deliberate, yung talagang ginawa nila na walang pasubalit, na ginagawa po nila ito dahil nilalabanan nila ang Diyos sa kanilang buhay. And then one cause of the pride of man not to humble ourselves before God is not only foolishness, presumptuous, but it is also vain. Sabi nga niya in the book of Proverbs chapter 18 verse 12, haughtiness goes before destruction. Alam po yung tao ngayon parang wala na lang sa kanila yung kanilang ginagawa, no? Parang yung pagtingin na lang is having too much pride in themselves, having too much looks, having too much what we call ability, having too much what they had, and that will produce no good result. Kaibangan. Kung tingnan mo ang mga tao ngayon, pag a very good example, no? Sino bang maniniwala na isang tao na yan nakita mo kung minsan mahirap siya? Hindi mo makikita na mahirap siya. Dahil tignan mo yung kanyang suot. Tignan mo lahat yung kanyang mga alas. Tignan mo lahat. Sino mag-aakala na mahirap siya? But because what they're doing is just a picture of what we call others may take a look in them. And that we don't even know that it is vain before God. Because haughtiness goes before destruction. It will never bring good result. Because of pride, some people are willing to serve God, but only as their consultant. Ganyan. Marami pong tao mga na ganito ngayon, nagsaserve sila sa Diyos, no? Pero hindi nila pinapaniwalaan na siya yung may kapangyarihan. Mas nakikita nila na mas makapangyarihan yung kanilang sarili. And they just made God as their consultant. No? Nakaplano na sila, nag-ano na sila. Ang labas na lang Diyos ay parang advisor. No? Consultant lang nila. So, if you look at the pride of man will cause him not to humble themselves before God. But they don't know the end result. It is foolishness. It is presumptuous. It is all vain before God. Yan po yung nagiging nakita po natin kay Pharaoh at that very time. Ayaw po niya na pahahawak sa Diyos. That it came to a very sharp question in verse 3. Nagtanungin po siya ng ating Panginoon. Nasabi, and Moses and Aaron came in unto Pharaoh and said unto him, thus saith the Lord God. Ito po sinabi ng Diyos sa iyo, Pharaoh, the God of the Hebrews, how long wilt thou refuse to humble thyself before me? Hanggang kailan na ikaw ay magmatigas sa ating Diyos? The word, hanggang kailan. It is the question of God. Ito po yung katanungan ng Diyos. How long will thou refuse? Hanggang kailan? Tayo pa kaya? In our days today, in this kind of generation, kung ikaw ay nagmamatigas sa Diyos, hanggang kailan mo pairalin ang katigasan mo sa Diyos? And look, no? This searching question to us is the revelation of the grace of God. Yung alam po ninyo, yung katanungan ng Diyos, tignan po yung kabait ng Diyos. Tinatanong tayo ng Diyos, pero dito po ay nire-reveal ng Diyos sa atin ang kanyang biyaya para sa atin. This question is a revelation of the grace of God. Hanggang kailan mo? Hanggang kailan ka magmamatigas sa ating Panginoon? How long? Siguro kung sabi mo, oh Lord, why not smite me at once with your judgment? Patayin mo na lang ako, Diyos. Kunin mo na lang ako. Kung minsan yun naman nababanggit natin, yung nasasabi natin But then we do not look at the grace of God. The forbearance of God unto us.
The grace of God, hindi po natin alam. Na biyaya ng Diyos, that grace of God will enable us na tayo magpakumbaba. Na hindi natin nakaya ang lahat ng ginagawa natin kung hindi dahil sa biyaya ng Diyos. Don't boast of yourself. Ay, nagawa ako ito. Na-reach ko itong pedestal nito dahil sa aking katalinuhan, dahil sa aking kakayahan, dahil sa pera ko, dahil sa authority ko. No! You were never there in the peak of that success of your life without the grace of God. Sa biyaya lang po ng Diyos. Because God enabled us through the grace that He given unto us. Not he only had enabled us, but He had sustained us daily by the grace of God. No? Yung hininga mo, paghinga mo, yung kalakasan mo sa araw-araw, akala mo, saan ang gagaling yan? Sa medisina na tinitake mo, sa vitamin E, vitamin D, vitamin C na ginagamit mo? No! It is only by the grace of God. And God not only enables you, but He sustains you. No? Sinustain po tayo ng Panginoon. Hindi po nawawalan ng sustainability ang Diyos para sa atin. And one thing more, because of the grace of God, He will never fail us. You look at it. Hanggang kailan ka magmatigas sa Diyos? Pero inakala mo ba sa iyong sarili that God had never failed you? Yun po. Yun po sana isipin natin. Now that the question of God, how long will thou refuse, is not only because of the grace of God, but because of the grief of God. Alam mo yung Diyos, nalulungkot sa atin eh. Kaya sabi na, hanggang kailan? Nag-aantay ang Diyos para sa atin. Kaya sinabi niya, how long? Hanggang kailan ka kaya magmatigas? Nandirito ako nag-iintay sa iyo. No? God asks each one of us that as if His heart is pained to its very depths. Alam po ninyo? Yung grip of God nito, para baga na yung paghihintay na sa atin, yung nakakalungkot, yung pagtingin na sa atin, nalulungkot ang Diyos dahil sa katigasan po natin, ay hindi po natin naramdaman. Yung deeper pain in the heart of God. Nalulungkot ang Diyos. You see, the Holy Spirit that is in you, if you're a Christian, you grieve the Holy Spirit. And the Holy Spirit wept also before us. You look at it. Kung tignan mo po yung Diyos, no? Ang Panginoon, ibinigay niya lahat para sa atin. Ang Panginoon, alam po niya kung ano nararapat para sa atin. But then, tayo po ay kumakawala sa kamay ng Diyos. Nalulungkot ang Diyos para sa atin. Nalulungkot ang Diyos para sa iyo. Nalulungkot ang Diyos na nag-aantay sa iyong pagbabalik. Be true to your life. Because God grieves. Now, the question of God, how long will thou refuse, is also the impatience of God. Oh, I'm sorry. Good yung nakalagay dyan. Ano? The impatience of God means how long? Yung patience of God. Alam ko natin, mapasensyahan pa, no? But, as if His patience, His great patience and long-suffering were already exhausted. Ilan ba sa inyo dyan na pag nagtatrabaho na parang na-exhaust lahat yung kalakasan mo, nawawala na lahat. Hanggang sa sumandali na nawawala na rin patience mo. God, don't try that. God's heart will then result to that impatience of God. That His heart, that His patience and long sufferings were nearly exhausted. My spirit will not always strive in man, sabi nga niya. Because He knew, sabi po sinabi in Genesis chapter 6 verse 3, and the time of Noah,
Nung nakita ng Diyos, ano sabi niya kay Noah? Noah, nagsisi ako that I have created man. But God smiled when he saw Noah. He is the only person that he is the only person that makes God smile. At that very time, no? Yung patience ng Panginoon, nawawala, parang nawawala na dahil nakita niya yung the wickedness of all of those people that whom he had created. But then God's patience and long suffering, sabi niya, my spirit will not always strive with man, but then God is a God of many chances for us. Huwag po sabihin na second chance lang binibigay ng Panginoon sa atin. He is a God who will always give us many, many chances in our life. That's why sabi niya, how long will thou refuse to humble thyself before me? How long will you harden your heart before God? So that God may not be impatient to us. How long will you humble yourself before God? So you could experience the grace of God. And you could see and analyze yourself because of what you've been doing. God grieves before you. Kaya nagtatanong ang Diyos sa atin, how long? Hanggang kailan ka magmatigas? Hanggang kailan ka sa ganyang sitwasyon na ayaw mong susuko sa Panginoon? But then, we have seen the life of Pharaoh. There are excuses sometimes offered. Dito po, napakaganda. Bakit po tayo nagmamatigas? Bakit po tayo kung minsan ay bumabanggit ng mga bagay na ito po ay akala natin na tayo ang siyang magwawagi. And there are excuses sometimes we offer before God. Ano unang excuse? How long means ang Panginoon sabi niya hanggang kailan ka magpakumbaba. But baliktad po natin the word how long. Because of the excuses sometimes we offer before God. How long will you be proud of yourself? How long will you be self-satisfied by your own self? How long will you continue to be happy with what you are doing so? How long will you come to the point that you raise your own life? Ang nais ng Panginoon, sumuko po tayo sa Kanya. Ang nais po ng Panginoon is for us to surrender ourselves to Him. And what are the excuses sometimes we offer? Alam mo, sinasabi po na nakakarami. Ay, Brad, sis, sa Sunday, kita tayo sa simbahan na. Simba ka. Ano tayo, may worship service tayo, may ano tayo, pagtitipon po tayo doon. Ay, sorry. Till a more convenient time. Tingnan niyo yung mga offer, yung excuses. Convenient time. A condition of time with comfort and advantage. Alam po, yan yung mga kadalasan. Pag may oras ako, hindi lang muna sa ngayon. Pag may oras ko, darating ako dyan. Kailang darating yung sinasabi natin na araw na yon? How long? No? How long that you will have a convenient time for God? And then the next reason, sabihin mo, till I feel a little better. Pag medyo okay na ako, magsisimba ako, sasama ako sa inyo, makikinig ako dyan, darating na punto, magsasama tayo dyan sa pinagdarausan po ninyo ng service ninyo. Till I feel a little better. Alam po ninyo, yung mga taon yan, yung sinasabi na, I have no feeling. Wala ko feeling, hindi ko feel ngayon na magsimba. Hindi ko feel na napupunta ngayon simbahan. Hindi ko feel na mag-fellowship ngayon. Hindi ko feel, alam nyo, your life is full of mood.
Yan ang sabi nila, pamudmud. Ang buhay. Sabi ng isang doktor, ganito po. One doctor says, a doctor does not deal with diseases because of feeling. Huh? Isang doktor, ha? One doctor says a doctor does not deal with diseases because of feeling, but because of necessity. Pangangailangan. Hindi na dilidil yung feeling na papacheck up ka kasi nafi-feel ko po yung ano ganito, masakit ang ulo, ano. Hindi po yung feeling ang tinitignan ng doktor. Yung mismo umaatake na nesesidad na kailangan i-check up niya, no? Eh kung ganoon ba yung sasabihin sa iyo, oh, hindi ko feel magsimba ngayon. Hindi dinidil ng Diyos yung feeling mo. Ang dinidil ng Diyos sa iyo ay yung puso mo. Kung talagang yung puso mo ay gusto niya magsimba, hindi yung feeling mo. So that's why sometimes we are wrong in our services, in our worship. Many people come to the church not really worshiping the Lord, not really worshiping God, but they just come to feel much better. And that is emotion. Remember, we do not worship God through our feeling and emotion. We worship God through the dictates of our heart. Because our heart worship the true God. Yan po. Ay, mag-feel. Gusto ko kasi gusto ko aawit. Gusto kong tatalon-talon. Gusto kong aakyat din sa pader. Gusto ko, alam niyo, feeling. We don't worship God through feeling. We don't serve God through feeling. We serve God through our hearts. Third reason, there is too much to give up. Alam niyo, pag nag-attend ko dyan, maraming bawal. Maraming hindi ko na magagawa pag nakisali ako dyan. Yung dati ko niya, hindi na pwede pag nagsimba ko dyan. That's why, yun yung humihila sa isang tao na sa pag-aakala nila, pag sila po ay nagiging faithful sa Diyos, maraming matatanggal. Yes, of course. No? But they don't know na behind those things na i-give up mo para sa Panginoon, God will display unto your life much more blessings and happiness in your life. There is too much to give up. One thing na excuses sometimes offer it. Till I settle down in life. Ganun na lang. Pag medyo maganda-ganda ni pamumuhay, plus ka ako pag medyo nakabawi-bawi na ako sa aking pamumuhay at maganda na yung takbo ng aking buhay, kasali ko dyan. A-attend ako. Pero ang tanong ng Panginoon, how long? Hanggang kailan? No. I cannot understand why ang mga tao ay inaantay muna. Could they still give their service to God when they're already bedridden? O perhaps, wala na silang magagawa. Pag 6 feet below the ground na sila. That is why, marami pong offer. O till I retire from my job or from my business. I just want to establish first my business first. No. Ano sabi ng Panginoon? In everything, put God first. Yan po yung kailangan. One day, I would come. Ang one day na yan, it might be no more. So, wag po natin i-postpone. Wag po nating maglagay ng excuses. Wag po tayong natin pakinggan. Natatanungin pa tayo ng Diyos. Hanggang kailan ka magmatigas? Hanggang kailan mo gagawin na isurrender yung buhay mo sa akin? Hanggang kailan na magbago ka? Hanggang kailan na ikaw ay magiging tagasunod ng ating Panginoon?
God is waiting for you. God is waiting for everything, everybody. Kaya sabi niya, how long would you offer yourself to God? Don't ever tell till a more convenient time, till I feel a little better. There's too much to give up. Till I settle down in life. No. Right there. Here am I. Use me, O Lord. Yun po kailangan ng Diyos sa atin. So as we could remember the hardness of the heart of Pharaoh, ay nakita po natin si Pharaoh ay binigyan ng Diyos ng mga pagsubok sa kanyang buhay until siya mismo ay nag-give up at pinalabas niya ang mga Israelites. But then hindi siya kontento. Pinahabol pa rin niya ang mga Israelites. So, this is a picture of what is happening for today. That there are many Pharaohs of today who have hardened their heart to the Lord. But then the Lord never get tired of questioning us. How long will thou humble yourself before the Lord? How long? Hanggang kailan? How long will you refuse to humble yourself before God? So this is the very words of God to us. God wants to see in us the beauty of the life that He had given us. And because of the beauty of life that God had given us, God expects us to make the most of what He gives us. Nag-expect ang Panginoon na gamitin po natin yung binigay ng Diyos sa atin. And that is, we are to cultivate life. Keep our hearts aflame before God. Grow in our character and personality. And broaden our knowing of God to be more effective in our spiritual life. That's the life God wants to see in us. Never get tired of making your life a channel of blessings, not only to others, but to God. May God bless this very message for us this afternoon, and may God bless your life all through these years. And God, in God's hand, you will prosper in your life. Never harden your heart to the Lord. Again, God bless us all.